Magandang araw po mga kakusina. Tayo po ngayon ay magluluto ng sinabawang tulingan. Mayroon pa ako dito binili na tulingan. Kalahating kilo lang po siya. Kasi kaming dalawa lang naman ang kumakain ng aking mister. Ngayon hugasan po natin siya. Tatanggalan po natin ang hasang. Ayan. Hugasan po natin siya ng mabuti para matanggal po yung dugo sa kanyang bandang ulo mga kakusina. Tanggalin po natin ang tubig at itapon po natin mga kakusina. Dalawa lang po yung akin nabili kasi yung isa medyo malaki naman po ng kaunti. Tapos yung isa naman katamtaman lang ng laki niya mga kakusina. Ayan. Hihiwain po natin siya ng 4 na piraso yung medyo maliit. Tsaka yung medyo malaki naman gagawin natin 5. Hindi ko na po pinahiwa ito dun sa palengke kasi nga sabi ko nagmamadali ako. Kaya ako na lang ang naghiwa dito sa bahay. Tsaka naghuhugas. Yan, tanggalan po muna natin siya ng buntot mga kakusina. Kasi yung iba pag nagluluto ng tulingan, tinatanggalan po nila ng buntot kasi kailangan daw po tanggalin ang buntot ng tulingan. Hindi ko lang po alam mga kakusina kung bakit. Yan, hiwain na po natin itong 1 piraso. Gawin po natin na 5 para medyo marami-rami. Mabilis lang po ito lutuin mga kakusina. Sinabawang tulingan. Hindi ko po kasi alam kung anong luluto kong ulam ngayong araw na to. Kaya naisip ko po ay magsasabaw na lang ako ng tulingan. Para mayroong sabaw yung aking mga chikiting pagdating nila galing sa school mga kakusina. Ayan. Hugasan po natin yung loob ng ulo yung ating tulingan dahil may dugo-dugo pa po sa loob para matanggal yung kanyang lansa. Mabilis lang po maghugas nitong isda mga kakusina. Ayan. Bandawan po natin ulit. Banda ulit sa ulo banda kasi nandiyan yung dugo. Pero sariwa naman po itong aking nabili na tulingan mga kakusina. Masarap po talaga sinabawan dahil na po pag sariwang isda. Yan, ganun lang po kadali maghugas mga kakusina. Lalagyan po natin ito mga kakusina ng suka. Hugasan po natin ng suka mga kakusina para matanggal yung lansa niya. Ayan, maglagay po tayo ng suka. Suka. Tsaka asin. Ayan mga kakusina. Damasin lang po natin. Huwag po masyado natin pakadiinan kasi baka nang mapirat. Ayan. Ano lang po natin ng matanggal po yung lansa ng ating tulingan. Kasi medyo madulas po para matanggal yung lansa. Tanggal yung dulas niya. Banda po rito sa may ulo mga kakusina. Ayan. Tapos bandawan po natin ulit mga kakusina yung ating hinugasang tulingan. Yan, bandawan po natin ulit. May banda sa may ulo. Alam niyo po mga kakusina, maganda rin po yung sinabawan na tulingan kasi hindi naman po siya matinik. Kaya pwede po siya sa mga bata. May tinik naman po siya pero ganda lang sa mga gilid-gilid. Hindi naman po maliliit. Kaya kaya po himayin ng ating mga chikiting. Ayan. Ganda ulit natin mga kakusina para tanggalan yan sa. Ayan.
Ganun lang po kadali. Lagyan po natin ng kaunting tubig. Ayan. Tapos na po tayo maghugas ng ating tulingan mga kakusina. Ito po yung mga samyan na ating gagamitin mga kakusina. Mayroon po tayo ditong bawang at saka meron din po tayong luya at saka sibuyas, kamatis at saka siling green. Mayroon din po tayo ditong pichay at saka labanos mga kakusina. Parang sinigang din po ito, kaya lang hindi po tayo maglalagay ng pangpaasim po. Ayan, naglagay na po ako ng kawali. Lagyan na po natin ng kunting mantika mga kakusina. Pag uminit na po tong ating mantika, ayan, medyo mainit ang ating mantika kakusina. Ilalagay na po natin yung ating dinikdik na bawang. Halo lang po natin ng kaunti hanggang sa maging kulay brown na siya. Halo-halo lang po mga kakusina. Ayan, halo lang po natin hanggang sa maging kulay brown na siya. Lumabas na yung kanyang aroma. Mabango po kasi yung bawang pag medyo kulay brown na po siya. Ayan. Tapos ilagay na rin po natin yung ating luya. Pag pinagsama po natin mga kakusina yung bawang at saka yung luya, yan pong una natin igigisa. Ay, ang bango po ng amoy ng ating niluluto. Talagang magugutom po tayo mga kakusina. Yan, halo-halo lang po ng konti. Ganun lang po mga kakusina, kadali iluto itong ating sinabawang tulingan. Kahit hindi po tulingan mga kakusina, kahit anong isda po, pwede naman po natin sabawan. Opo. Ayan, medyo brown na yung ating bawang at saka yung ating luya. Isunod na rin po natin yung ating sibuyas. Halo-halo lang po ng kaunti. At ilalagay na rin po natin yung ating tulingan. Masarap po humigop ng sabaw mga kakusina, lalo na po pag medyo umuulan o kaya medyo malamig. Ayan, masarap po lalo pag yung ating mga chikiting ay mahilig sa sabaw. Ayan, madali lang po ito lutuin mga kakusina. Pag gusto po ninyong magluto, mabilis lang po. Ayan, ilalagay na po natin yung ating tulingan na hinugasan. Ayan. Konting halo lang po, maya-maya luto na rin po ito mga kakusina. Mabilis lang po itong maluto. Ayan. Lagay po muna natin medyo pa. Tuyuin natin ng kaunti. Ayan. Tuyo na po mga kakusina. Maglalagay na po tayo ng sabaw. Ayan. Lagyan natin ng sabaw. Nagdagan pa natin ng kaunti dahil hihigop yung aking mga chikiting pagdating mamaya. Ilan po yung aking mga chikiting mga kakusina. Sila po ay 6. Buyag. Ayan. Lagyan po natin ng hiniwang kamatis at saka siling green. Ayan. Kunting timbot na lang. Maluluto na rin. Ilagyan na rin natin yung ating labanos mga kakusina. Ito po tong aking labanos. Binigay po ito ng aking kapitbahay na pumunta po sila sa Baguio nung isang araw. Thank you very much po sa pagbigay po ninyo sa amin ng labanos. Thank you po. At saka lagyan po natin ng kaunting asin mga kakusina. Ayan. Timplahan na rin po natin yung ating sinabawang tulingan. Parang din po siyang sigang. Kaya lang, ginisa ko po yung isda.
Opo, para mabango at masarap sa ating panlasa mga kakusina. Yang konting-konti na lang. Lagyan din po natin ng konting Ajinomoto. Yan, unti-unti na po siyang kumukulo. Ayan na siya, kumukulo na siya. Malapit na maluto ang ating sinabawang tulingan. Ayan. Kung lagyan din natin ng konting black pepper. Kunti lang po mga kapusin ang lagyan natin ng black pepper kasi baka hindi magustuhan ng ating mga chikiting at pakiramdam po nila maanghang. Ayan. Wow, lalo po ako nagutom nito. Ngayon po ay tanghali po. Magtatanghali na. Tamang-tama po to sa ating tanghalian mga kakusina. Ayan, kumukulo na siya. Kumukulo na siya. Kumukulo na. Naaamoy ko na ang kanyang amoy na mabango. Doon po sa probinsya po namin. Ayan, lagyan po natin ng may nakita po kasi ako dito na mangga, isang peraso po. Kaya nilagay ko kahit paano mayroon po tayong pang-asim ng hindi naman po masyadong asim, yung kunting asim lang po. Yan. Yan mga kakusina. Ilalagay na rin po natin yung ating pitsay para maluto na po yung ating gulay. Ayan. Pag ito po yung inyong niluto, talagang swak po sa ating panlasa mga kakusina. Yan, kunting halo lang po. Ito na po yung ating sinabawang tulingan. Ayan na, malapit na. Kunting-kunti na lang. Ako'y nagugutom na. Ang sarap pagmasdan habang kumukulo yung ating sinabawang tulingan. Ayan po mga kakusina. Luto na po yung ating sinabawang tulingan. Ready to eat na po tayo. Kukuha na po ako ng aking mangkok. Nilagyan ko po ito ng isang pirasong sili. Gusto ko po kasi pag humihigo po ako ng sabaw, yung medyo maanghang. Tapos medyo mainit pa po yung ating sabaw. Wow, ang sarap pong higupin mga kakusina. Yan. Pinipili ko pa talaga yung gulay Yan. Ngayon ako lang muna ang kakain dahil wala pa po yung aking mga chikiting. Nasa school pa po lahat sila. Kaya ako lang muna ang kakain dahil pag natapos ko akong kumain, magsusundo po ako ng aking mga chikiting. Ayan po yung aking mister nasa likod ko po. Kain na po tayo. Wow. Ang laki ng subo ni kakusina.